José Rizal Mercado y Alonso. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda is one of the well-known national hero in the Philippines, who sacrifices himself for the freedom of every Filipino against Spanish colonization. But who is he beyond his title of being a national hero? As our team went to Barangay Antipolo Naval Biliran, we met someone who shares his insights about the human side of Rizal. Unang pumapasok sa isip ko yung mga history ng mga nakaraan, tas kung ano yung nagawa ni Rizal para mailigtas yung Pilipinas. You know. Naalala ko yung mga history na nakaraan, yung mga nangyari dati, kung paano nagsimula yung revolution. Yan. Tapos yung mga sacrifices na ginawa ni Rizal, kung paano siya nakipaglaban sa Spain gamit ang pagsusulat. Makikita ko siya bilang bayani kasi sa kanya halos nagsimula lahat ng ng pakikipagdigma eh. Parang sa kanya tayo unang natutong makipaglaban. Kaya yun, para sa akin bayani si Rizal. Para sa akin, sa opinion ko, malaking bagay ang pamilya para sa paghubog ng kinabukasan ng isang tao kasi sa pamilya nagsisimula lahat. Kung anong environment meron ka sa pamilya, anong klaseng pamilya meron ka, ganong klaseng tao ka rin paglaki mo. Siyempre, pag ganyan, nararamdaman ko siyempre masakit para sa akin yun bilang anak. Kung ganyan yung sitwasyon. Pero hindi kasi ako ganun ka sa magulang ko rin. Bali, laking lola ako eh. Malaking factor yung pagdedesisyon eh. Diyan nakasalalay lahat. Bali kung magkamali ka, parang sa desisyon mo pag nagkamali ka, pagsisisihan mo 'yan. Kaya malaking factor yung pagdedesisyon mo sa pag-ibig. Kahit saan naman, lalo na sa pag-ibig. Basta hindi kasi para sa akin hindi dapat minamadali pagdating sa ganyang bagay. Dapat maging maging wise ka pag nagdedesisyon ka. Kasi pag nagkamali ka, bali future mo yung nakasalalay. Hindi ako kasing ni Rizal eh. Siguro hindi. Kasi isa yan sa weakness ko, yung mahina ako sa ng tao. Hindi ako ganun ka socialized na tao, kaya siguro hindi ko kayang gawin yung nagawa ni Rizal. Oo, lahat naman tayo eh. Lahat tayo may kakayahan. Kahit sa anong bagay. Nakapag-aral ka man o hindi, kaya mong maging bayani. Kahit sa simpleng pagiging mabuting tao mo lang. Sa pagkakaroon mo lang ng respeto sa tao, kaya mo na maging bayani. Kahit gano'ng kaliit na bagay. Hindi mo kailangan makapagtapos ng pag-aaral or kahit anong profession para maging bayani. Para sa akin, yun yung handa kang gawin lahat, maibigay lang yung pagmamahal mo para sa isang tao, or handa kang magpaubaya. Di bali nang ikaw yung masaktan, basta magawa mong mapasaya yung mga taong mahalaga sa'yo, taong iniibig mo. Di bali na ikaw magdusa, basta sila maibigay mo yung love na gusto mong ibigay. Ganun para sa akin, yung sacrifice. Yung handa kang masaktan, wag lang sila. Parang ganun. Ganun para sa akin. Willing kang i-give up lahat para sa mga mahal mo sa buhay. Siguro may paglalaban niya ngayon kasi iba na yung sistema natin ngayon sa dati. Siguro yung na ng mga tao ngayon, yung pamumuno na ng mga tao ngayon. Kasi iba na yung pamumuno ngayon sa dati. Siguro yun yung ni Rizal, yung the way kung paano mamuno yung mga tao ngayon. Kasi wala na tayong kumbaga wala na sa atin yung justice, masyado nang corrupt yung Pilipinas ngayon. Kaya baka kalabanin na ni Rizal yung gobyerno ng Pilipinas kapag nagkataon, kung buhay pa siya. Kaya.
kayang-kaya ng tao kasi tulad nga ng sabi ko, hindi naman kailangan na maging superhero ka, magkaroon ka ng superpowers or profession para maging bayani ka. Kahit sa simpleng bagay lang, pagtulong mo sa mga tao or sa pagiging marespeto mo lang, kaya mo na maging bayani. Kahit sino naman, bata, matanda. Nasa atin naman lahat yun, kahit sino. In the end, he gave not just his voice but his life. Of all his sacrifices, he came across the praise, what matters death if one dies for what one loves. That used in his novel, Mi Ultimo Adios. Jose Rizal was a human, and that is exactly why he became a hero. He may have died, but his writings and sacrifices are still alive and treasured.